individuals and communities. However, schools cannot function effectively in isolation. So, dili gud niya mabuhat og siya ra og salo. They require support from surrounding communities. So, a strong school-community partnership fosters mutual growth where both institutions contribute and benefit from each other. So, schools provide education, skill training, and resources that improve students and community members. While community, they provide support through volunteerism, work immersion opportunities, and shared resources. So, this discussion shall present what the communities can do for schools and what schools can do for communities. So next, so the question is, what can the community do for schools? Yes, Miss Osvaldo. So, community mo can help schools in many ways. So, another, best example na nyo kahit itong supporting students activities galing pala ikatong sa NSTP, mga katong mag-contact, immersion na sila kapag natawag ng mga barangay, nato para sa to ang hands-on experience, and also sponsoring mga events, programs sa school, para sa events sa katong Mr. Technologies, nga nag-sponsor sila para sa katong mga social. So, yes, Miss Research na nato na providing resources like money, guys, or once you have example, ano kay kanang brigada eskwela, where ilahaling yuhan ang kanang school para sa preparation sa upcoming school year. So, yes, sakto dyan lang yung aming pagtulong. So, communities contribute in several ways to improve school conditions and student learning. So, naay mga benefits that the community do for school. So, ang pinakauna is very familiar na din sa ato, which is the Brigada Eskwela. So, yes, Miss Rosastella. Brigada Eskwela, this program engages all stakeholders to contribute to the time, effort, and resources, ensuring that public school facilities are set in time before incoming students. It takes more or less 2 weeks before classes begin. This is the school maintenance program that has been institutionalized since 2009 with DepEd Order number 1. So, kinsay na ay pinang insight or examples. Wala? So, yes, Miss Tinigo. So, before ka nang naay, or before na siya sa before ka makainod ka, kailangan net. May mag-community siya. Okay, para siya ka ng necessary format in order to enroll in school. So, ang paano brigada is either for content kay parents or student teachers. So, yes, Mr. Aliyah. No, that's not because sila no, that's not only fosters student engagement, but also fosters collaboration between the teacher and student together with their team. Another, yes, Miss Tinigo. So, brigada is very important because if ka na, ay, palagaling. Ilagaling tayo ang mga tao sa community kay kanako. Tabang-tabang na rin sila. Learn na ang school ay kanang limpyo, safe, well, kanang, para mag-prepare ang environment sa school para sa mga students. So, wala na? So, yes, Miss Rosales. No, but because that's sila kaiba na monitor as instead baka na volunteer firms para napanasok. But it can also strengthen the relationship with the community by encouraging teamwork and volunteerism. So, we all know that brigada is still
kanang damage na infrastructure, and also kanang revitalization, and of course, building the school. So yes, kani ang Brigada Eskwela no, it is also a partnership between the schools and the community. So na diha ang na-include na nila ang parents, ang teachers, and other kanang mga volunteers. So how does Brigada Eskwela benefit both the school and the community? How does Brigada Eskwela benefit both the schools and community? Please, Isabel. So, sa school, maka-benefit sila sa Brigada Eskwela kay na ay free ka ng service galing coming from the community like sa parents kay ngunit na sila magbayad pa kay nana ang kanang free service kanang initiative sa kanang community as well sa community maka-benefit po sila ang Brigada Eskwela kay maka-strengthen ko siya band and responsibility din sa kanang community. Yes, with Marin, Brigada Eskwela benefits the school as it creates a more enhanced learning environment. From the school year, you balik the Filipino. So this is highly helpful for students to promote motivation, focus, and also academic success. Whereas for community, it creates a more secure and safe environment for students. Students are able to thrive and So wala na? Sige, Mr. So Brigada Eskwela kanang paano na one of its kanang paano kanang ipay na mga students sa kanang paano other mga kanang pila sila ba ang kanang teacher kanang parents students kay kanang makapon sa community Joanna na kanang Brigada Eskwela brings kanang students to each other and already to So yes, napujud kayo ang tabang sa Brigada Eskwela no, sa schools and community. So just like sa giingon kaniya ni Miss Buday no nga, through Brigada Eskwela, students can kanang makakon gani sila sana kanang nindot ka environment which is ma-motivate silang maka-learn ka o maayo. Yeah, sa community naman, of course, ma-ensure nila nga safe ang kanang schools para sa students. So next is the curriculum development. So please read Ms. Eagle. This can mean use of community resources for learning. Example, museum, elders of the community as key informants in research, person, and the study of local history. So it's a mahatag of insight. Yes, Ms. Okay, so maka-benefit ang school sa community by dire maghanap ng surveys and research. Diba? Kasi diba, kasagaran sa mga respondents and mga taong research kayo, mga sa community na. And of course, kaya parang local history, hindi na dapat ang sa mga national na history related to that. So, order ko sa ang local parang by the help sa mga elders. Nailain? So yeah, schools and communities must collaborate to ensure that the curriculum reflects local needs, culture, and opportunities. So for example, no, kay kanang mga local farmers. So pwede sila nga makipag-partner or makipag-partnership sa schools para nga matutulungan gani ang mga students sa mga agricultural lessons and hands-on training. So by that no, kay ang mga students kay makagain sila kanang real world experiences ug makakuha sila knowledge. Yes. So kinsay makatag og like examples? Ay, example.
kanang sa mga subject nga history no kay para mas maka-learn of real world experience ang student so ang uban kay mga sila mga museum ang uban kay mga mga trip no yes so next is work experience program yes miss this is it Work experience program. Business establishment and the community that serves as training ground and ground for learners. So as experience program, it allows students to experience like skill jobs before they graduate, and also they learn important skills and to understand how workplace function. Like para sa kanila na kayo, dali na lang dali sa ating maka-choose ka o kayo. So, work-for-share programs provide practical experience which is allowed in classroom learning and real-world careers. This helps students gain kanang valuable skills gani and kanang insight to the future job. For example, kita ang gibuhat last year sa ako kay games na ko lang. Pag ko parang sa last year, first year, ginato ko pag-last last year. Eh, sa akin na pag-abot ko, yung niya sa eskwelahan tapos, sabi ako na may buhat na dito, every galay na lang. Kasi ito ko nakatry, tigil ko ito ko nakatry. Ito ko naging kasi sa mga bata, na nakanto ako sa office, na birthday, kasi ngayon, gusto ko nakatry na. Sa office kay Nana. So, by Nana experience, hindi na ka magka-culture shock. Nana na ang sa ilan is nila sir So, work immersion mo kami siya na nagkakatag siya sa mga student ng hands-on experience para sa kanang mga real-world experience settings. So, ang kani siya kay kanang mag-prepare ang student para sa kanang future or sa iyang upcoming or baka kaya mas maka-more decide ka ng student sa iyang. So, ang career kaya ginaiban also ang kani siya kay maka-gain or maka-develop sa ng student o kanang first ability na kanang mga skills like for example, sa pag-communicate or kanang pag-interact sa kanang mga co-workers and also sa teamwork. another miss na part So, ang example sa dati ko, pag senior high school na ako, sa ganay, caregivers, may nala, mga room. Yeah, so, for example, kaya ang caregivers, sa guys, experience din nila, sa mga clinic, galit sa every barangay, gathering, parang yung mga experience nila, kung sila ka ba mo, picture natin. So, ang kana is, ako sa students niya matabang para lang sila maka-learn kasi mga skills, communication, surface, problem-solving. Yeah, kana, ako sa students niya matabang para ma-reading guys lang. Miss Villegas So, work immersion naman, ako sa siya katabang sa ito ako. It makes us prepared to be the future kaya sa mga track, by strand, and the end. So, ang learning skills, ang learning experience maganda ko sa nato dun sa classroom kaysa sa real world kay lahi magani kay sa classroom kanang kuan na kita nang gani ang makita whereas sa kanang real world experience mo kay makahands-on na gani kag na hindi na tao para sa ako kay sa salon ko nag work immersion. So, ako ang mga customers naka-figure man ko mga lain na tao. So, ang akong skills ato kay mas level up pa kay lain na tao ako ang ikuanan ihands-onan akong skills, akong confidence at dahil na ganito dahil na mga tao. So, nakatabag ako kung katabang ang kanang work immersion sa ato for the future. yes Mr. Sano Aside sa kaya kung sa minutes, isa ko nagatanang para sa lahat ng skills kay imo na kumapay na kung sa so Miss Ito Wala na ako sila ang game no, atong caregiving na kuan, kay caregiving no magkukuha ba niya. Parang dahil sa dyan tayo ang classroom gani na dating na pagdating nila sa real world na environment na ito na siya magkuhan kay ang kuhan na ito kay mga kuhan ng kaong mga laylay daw ay na mga sugat-sugat mga laylay daw sa kuhan ng barangay o
bata. Much more there. Work immersions programs allow students first-hand experience by their using films, allowing them to apply their classroom knowledge, also developing practical skills and explore their career paths. For example, kung naka-interest sa nursing, so makikita niyo kung sila So it also helps students build professional network without and understand sa dynamics sa tinuod na dyan sa So another example sa work experience program is where they provide real world kanang practical experience para na mag-sahit ka, kuha niya, magamit mo. Yes, although we can work in a training ground to prepare us a future knowledge. So, yeah, this program provides students with hands-on training in real workplaces such as business establishments and offices. So, it allows students to develop essential skills, yes, workplace ethics and industry knowledge before entering the job market. So, best example natin ito is kanang work immersion. Diba? Senior high school students required to undergo work immersion. Kaya dili sila makagraduate o dili sila maka-undergo. So, by kalimang na ang work immersion no, kay makatabang po siya no, nga ma-develop kagay natin kung sa skills nga naanan ko. O ganang also kay ma-apply ko na to ang mga work ethics. So we have partner offices for immersion provide senior high school students with the following opportunities. So first no, to become familiar with the workplace. So of course, mao na gi-deploy kita sa yung ka nag-deploy for us to kanang ma-familiar na sa workplace no, para og naan na sa workplace kay dili nakikita mga kanang sana mag-iso, dili ka, o dili na mag-iso, yes. So, ang second, for employment simulation. And the last one, to apply their competencies in areas of specialization or applied subject in a trending work environment. So, mauna nyo din nyo nga ma-apply na na to ang atong mga nakatunan na to, like atong mga values, mga work ethics, or sa kanila. So, in this school community partnership, the school can fulfill what curriculum requires and may improve in the curriculum based on community feedback. So, we all know na, di ba, after sa work immersion na manay feedback yes. So, by that, no, kay makakuan ko ang mga schools ganit kung sa pang nila i-improve sa ilang curriculum kung sa ilang curriculum. So, next. So, di ba, ang tawag na ito no, kay work immersion month. So, in some schools, full-day service learning. So, inside the chassis. Yes, A concrete example of the work immersion required are senior high school students. Some schools call this service learning since it actively involves in a wide range of experiences which benefit students and the community at the same time fulfilling the requirements of curriculum. Siya, tawag siya service learning class. While serving, you can learn something. another. So, yes, no, sa punto lang din mo Mr. Ariglado nga, while learning, while serving, naka-learn ka, yan, di ba, while serving, naka-learn ka, and also, kay na-complete po ang kanang curriculum. Yes. Ang curriculum sa school. The next, remediation and enrichment classes. Parents and their teachers will be involved in supporting the creation and learning enrichment programs. So usually, para din sa mga students na mga student watch-out sa lesson, parents po mag-organize, pwede siya mag-volunteer para
For example, school reading or education program, hindi yung volunteer para sa ganito. For example, private school nila sa mag-travel mo siya basa. Ang kanan sila, ang teacher, parents, or mga organization yung volunteer, ang mga program, mga tulog, basta mo pa one-on-one reading session na. Yes. So like one examples. Yes, ikaw no pa. Example kay katong sa diri sa elementary sa Agro kay may copy to mo. Ay, dili last year no kay. Wala to siya okay na siya din. Ang mga teachers ato kay nag-need sila talaga kung ato balay-balay kinamo kay mga students, mga slow learners, mga students na need og kuan ba. So sa kuan sa katong ato kay ang mga teachers sa Agro kay nag house to house kuan galing kay para pabasahon ang ilang mga students sa mga guidelines. Lagi daw din ako pinidwa. Hindi mo dito. Si Uno.